Si Grace ay isang office manager na laging safe maglaro sa buhay. Sa kanyang ika-30 na kaarawan, ay napagtanto niyang masyado siyang naging seryoso sa trabaho, kaya napag-iwanan na siya ng panahon pagdating sa karanasan. Out of curiosity at dala ng alak, pumatol siya sa isang one night sa isang misteryoso at napakagwapong lalaki na si Sandro. Ang akala niyang best night of her life ay nauwi sa trahedya nang himatayin siya at magkaroon ng medical emergency dahil sa sobrang kaba at exhaustion. Ang mas malala, pagdilat ng kanyang mga mata sa ER, ang doktor na susuri sa kanyang maselang kalagayan ay walang iba kundi ang lalaking kani-kanina lamang ay umangkin sa kanya. Dito nagsimula ang magulo nilang ugnayan. Si Sandro na isang magaling na doktor at si Grace na gustong magpalamon sa lupa sa hiyang nararamdaman niya. Hinihingal na napasandal si Grace sa malamig na pader ng hallway ng condominium unit. Ang kanyang puso parang gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa halo-halong emosyon na hindi niya maipaliwanag. 30 na siya. 3 dekada na siyang humihinga sa mundong ito. At sa loob ng mga taong yon, ang palagi niya lang na ginagawa ay ang uminom ng 3 baso ng kape sa loob ng 1 oras at mag-overtime hanggang madaling araw sa opisina. Walang thrill eka nga nila. Tampulan pa siya ng tukso ng sarili niyang pamilya dahil siya na lang ang napag-iwanan. Napabuntong hininga siya bago nag-ayos. Bahala na. This is it. Gagawin niya nang dapat noon pa niya ginawa. Grace, it's now or never. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang medyo nagusot niyang dress. Nasa loob siya ng isang bar at wala siyang kasama. Well, kanina, nang makatabi niya ang isang lalaking tila perpekto, mas lumakas ang loob niya. Matangkad ito, malapad ang balikat, at may mga matang tila malamig tumingin. At dama niya ang aura nito kahit hindi ito magsalita. Ito ay si Sandro. Alone? Simpleng tanong nito para makuha ang kanyang atensyon. Oo, ikaw din ba? Balik tanong ni Grace. Sa ilang oras nilang pag-uusap na sinamahan ng ilang shot ng tequila, nakalimutan ni Grace ang salitang delikadesa. Ilang sandali pa, dinala siya ni Sandro sa kuta nito at doon, sa gitna ng mga malaking kwarto at ang amoy nitong expensive, isinuko lahat ni Grace. Ang kuryosidad na matagal niya nang itinatago ay parang bulkang sumabog. Ngunit habang nangyayari ang milagro, may isang bagay na hindi inaasahan ni Grace. Ang kanyang katawan na nasanay lamang sa pag-upo sa harap ng computer at pag-aayos ng papers sa trabaho ay tila nagprotesta. Ang kanyang paningin nagsimulang mag-blur at ang bawat tibok ng kanyang puso naging sobrang bilis. Are you okay? Tanong ni Sandro. Baritono ang boses nito nang magwika habang siya ay sinusuri. I think I'm just overwhelmed. Sagot ni Grace, pero bago pa siya magdagdag ng sasabihin, ang paningin niya'y biglang umikot. Ang huli niyang natandaan ay ang malakas na pagtawag ni Sandro sa kanyang pangalan. Bago naging itim ang paningin niya. Nagising si Grace sa isang pamilyar na amoy sa hospital. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang puting kisame ng hospital ang bumungad sa kanya. Nasaan ako? Nasa emergency room ka, ma'am. Hinimatay po kayo dahil sa sobrang stress at dehydration, plus your blood pressure. Sagot ng isang nurse na nag-aayos ng kanyang IV drip. Gusto na sanang makahinga ng maluwag ni Grace, ngunit biglang bumalik sa kanyang alaala ang kagabing nangyari. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasaan si Sandro? Nakita kaya nito ang lahat? Ang kahihiyan niya? Wait, sinong nagdala sa akin dito? Yung kasama niyo po kanina. Sabi niya siya na raw ang titingin sa inyo dahil siya ang on-duty doctor dito. Parang huminto ang mundo ni Grace. Eksaktong bumukas ang pinto ng curtain divider. Pumasok ang isang lalaking nakaputing gown. May stethoscope sa leeg at may dalang chart. Ang buhok nito na kanina lang ay magulo dahil sa kanilang ginawa ay maayos na ngayon. Tila bagong suklay.
Pero ang mukha nito, ang mukhang yon, hinding-hindi niya malilimutan. Dahil ito lang naman ang estrangherong nakatabi niya. Patient Grace Ramos, 30 years old, dulot ng intense physical activity. Seryosong basa ni Sandro sa chart. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Grace. Walang bakas ng ngiti pero may halong amusement ang mga mata nito. Gusto ni Grace na magpalamon sa hospital bed. Gusto niyang magpanggap na may amnesia. Doc Sandro? Akalain mo nga naman Hindi ko akalain na ang unang pagkikita natin ay mauuwi sa pagiging doktor at pasyente at magiging ganito ka-memorable, Grace. Inilapit ni Sandro ang kanyang mukha sa tenga ni Grace, sapat na para maamoy ni Grace ang pamilyar nitong bango. Next time, if you're curious about something, make sure you can handle it. Hindi lahat ng pagkakataon ay ako ang on duty na sasalo sa'yo kapag bumigay ka. Bulong nito na may kasamang nakakalokong pilyong ngiti. Alam ni Grace na ang kanyang ika-30 taon hindi magiging tahimik. Nurse, pakihanda ang discharge papers niya. Pero bago yun, kailangan ko muna siyang i-examine ng masinsinan. Napalunok si Grace. Ang akala niyang katapusan ng kanyang kahihiyan, simula pa lang pala. You like the size, huh? Pangaasar pa ni Sandro pero dahil sa kabang nararamdaman, muli siyang nawalan ng malay. Natawa si Sandro. Pakitawag na lang ulit ako kapag nagising siya. She will be fine. Bed rest lang ang kailangan niya. At nurse, pwede bang gawin mong confidential to? Dapat kalmado na siya paggising ulit niya. Ang sabi nila, life begins at 30. Pero para kay Grace, tila ang buhay niya nagtapos na sa sandaling magdilat siya ng mata sa ilalim ng nakakasilaw na lights ng emergency room. Nandito pa rin siya dahil nahimatay na naman siya. Nakakahiya na talaga. Gustong sampalin ni Grace ang sarili niya para mawala ang kaba niya. Bakit pa siya kakabahan ngayon? Naging buo naman ang kanyang desisyon. Gising na ang pasyente na pinapa-special ni Doc. Sambit ng isang nurse. Gusto ni Grace na takpan ang mukha niya ng kumot. Sariwa pa sa alaala niyang mga pangyayari. Ang bar at 5 shots ng tequila na nagbigay sa kanya ng peking tapang. Napabuntong hininga siya. Ilang sandali pa, bigla na lang pumasok ulit si Sandro. Bakit ba kasi naisip niyang makipagtsuktsakan na agad sa mismong ika-30 pa niya? Grace, tatanda kang dalaga kung puro trabaho ang inaatupag mo. Ayos na yung ginawa mo. For experience ba? Pilit na ginagaslight niya ang sarili. Kaya naman, sa unang pagkakataon na naging curious siya, isinuko niya ang lahat sa lalaking iyon sa loob ng marangyang penthouse. Ang problema, hindi man lang na-inform ang gagang si Grace na kailangang kayanin ito ang matinding pagtitiis dahil sa pagiging first-timer. How are we feeling, Miss Ramos? Ang boses na iyon, malalim baritono at may nararamdaman naman siyang care. Dahan-dahang liningon ni Grace ang pinagmula ng boses. Halos mapigtas ang kanyang ugat sa leeg nang makita kung sino ang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Hindi pa rin siya makapaniwala until now na ang lalaking nagwarak sa anes niya ay ang doktor na titingin pala sa kanya. Hindi mo naman ipagsasabi to, no? Nauutal na tanong ni Grace. Ang lalaking kani-kanina lang, nakikita ang lahat sa kanya. Ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya. Paniguradong pinagtatawanan siya nito sa isipan. Yes, at ikaw ang pasyenteng dinala rito dahil hinimatay ka. Dahil hindi kinaya ng katawan mo ang matinding aktibidad na ginawa ng Natigilan ito saglit bago muling nagsalita. Normal lang naman ito dahil first time mo. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, ang seryosong mukha ng doktor napalitan ng isang mapaglarong ngisi na siya lang ang nakakakita. Natakot ako ng bahagya, Grace. Akala ko, kailangan na kitang i-CPR sa loob ng elevator. Gusto ni Grace na magpalamon sa lupa. Bakit ikaw ang tumitingin sa akin? Wala bang ibang doktor? Intern, kahit sinong in charge dito, ayos lang sa akin. Bahagyang lumapit si Sandro. Amoy mint ang hininga. Malayo sa amoy alak na amoy ni Grace kanina sa penthouse. May magagawa ka pa ba? At ikaw bilang pasyente ko,
Kailangang sumunod ka sa mga payo ko. You need to relax. Siguro dahil sa gulat o baka dahil sa huling alaala mo bago ka nawala ng malay. Nagulat lang naman siya sa size eh. Wala akong matandaan. Baka dehydration lang to or kaya naman baka sa alak na nainom ko kanina. Is that so? Inilabas ni Sandro ang kanyang stethoscope. Huminga ng malalim. Nang idikit ni Sandro ang malamig na dulo ng stethoscope sa dibdib ni Grace, ay naramdaman niya ang kuryenteng tila muling gumapang sa kanyang balat. Ang lapit-lapit ng mukha ni Sandro. Nakikita ni Grace ang bawat pilik mata nito at ang gwapo nitong mukha. Ang bilis ng tibok ng puso mo, Miss Ramos. Parang nung nasa penthouse lang tayo. Are you sure? Wala kang matandaan? Doc, professional tayo rito, di ba? Pag-iwas ni Grace habang pilit na inaayos ang sarili kahit nakahiga. Sa opisina, kapag may ganitong awkwardness, dinadaan namin sa formal email. Pwede bang i-email mo na lang sa akin ang dapat kong tandaan habang nagre-rest? Natawa ng bahagya si Sandro. Isang mahina at sexy na tawa na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Grace. Medical ethics requires a physical examination. Pero huwag kang mag-alala, ligtas ang sekreto mo sa akin, at least for now. Tinalikuran siya ni Sandro para kausapin ng nurse. Pero bago ito tuluyang lumabas ng curtain, lumingon muli ito. By the way, happy 30th birthday, Grace. Next time, if you want a thrill that won't land you in the ER, maybe we should just try a quiet dinner. May treat, para naman hindi ako natataranta habang nagdadrive papuntang hospital at karga-karga ka papasok sa ER. Naiwang tulala si Grace. Ang kanyang ika-30 kaarawan ay hindi lang basta nagsimula. Wala yata itong balak na hayaan siyang makalimot sa naganap. Buisit, bulong ni Grace sa sarili at takip ng unan sa muka. Bukas na bukas din, magre-resign na ako sa pagiging tao. Ngunit sa kabila ng hiya, may isang bahagi ng puso niya ang hindi maikailang kinilig. Isang nakakabaliw na kilig dahil alam niya, hindi ito ang huling beses na makikita niya si Dr. Sandro at sa susunod, titiyakin niyang hindi na siya mahihimatay. Hindi siya mapapahiya pa ulit sa estrangherong to. Well, stranger pa rin bang matatawag kung kilala na nila ang pangalan ng isa't isa? Paika-ika si Grace na lumabas sa ER. Ayos naman na siya, may kirot na lamang. Pero tolerable naman ang sakit. Para nga siyang lalagnatin eh. Dahil ba 30 na siya at halos lumutin na kaya ganito na kahirap para sa kanya? Parang sinibak ang pechay ko. Inis na bulong niya. Ipinapangako ni Grace na ayos na siya sa experience na ito at hindi na mauulit. Hindi na siya magiging parang pakawala na kapag na-curious ay ginagawa. Binigay lang niyang fantasy niya na sa tingin naman niya, naging worth it pa din sa kabila ng matinding kahihiyan. Samantalang si Sandro ay nakatanaw sa dalagang palayo na. Natawa siya dahil kakaiba talaga ito. Isinuko nito ang sarili sa kanya just for experience. Ganito na ba mag-isip ang mga 30 na parang nagmamadali na sa buhay? Siya rin naman 35 na siya, pero hindi naman siya kasing desperada nito. Miss Puto! Natatawang hinabol niya ito para bigyan ng pamasahe dahil alam niyang wala itong dala na iwan sa kanyang penthouse. Why are you calling me Miss Puto? Napangiti si Sandro. Oh, the size kasi. Cute size like puto. Sagot niya bago ito kinindatan at iniwan na pag-abot niya ng 1,000. Naiwan itong namumula sa galit dahil sa kanyang sinabi. 3 araw nang nakalilipas mula nang mangyari ang nakakahiyang hospital incident ni Grace. Ngunit hanggang ngayon, tila naririnig pa rin niya ang boses ni Sandro na bumubulong sa kanyang tenga. Sa opisina, wala siyang ibang ginawa kundi ang magsuot ng turtleneck kahit tirik ang araw na tila ba matatago nito ang hiyang nakatatak na sa kanyang buong pagkatao. At saka may iniwan din kasing marka ang lalaking iyon sa leeg niya. Grace, iha, ayos ka lang ba? Abay kanina mo pa tinitignan niyang kape mo, baka matunaw. Puna ng kanyang katrabaho
Opo ma'am. Ano lang po, nag-iisip lang po ng strategy para sa bagong client. Ang totoo, ang tanging strategy na nasa isip niya ay kung paano mag-migrate sa Mars para hindi na sila muling magkita ni Dr. Sandro dahil baka mas mahirapan lang siyang mag-let go sa nangyaring one night sa kanila. Nang sumapit ang alas 5, mabilis na nagligpit ng gamit si Grace. Kailangan niyang umuwi ng maaga dahil kaarawan ng bunsong kapatid niyang si Junjun. Kahit 30 na siya at ito'y 25 pa lang, si Junjun ang palaging pasimuno sa pang-aalaska sa kanya tungkol sa pagiging single at tuyot na love life niya. Ate, nandyan ka na pala. Akala ko nag-overtime ka na naman para takasan ng katotohanang tumatanda ka ng dalaga. Bungad ni Junjun pagpasok pa lang ni Grace sa pintuan ng kanilang bahay. Tumigil ka nga Junjun, may dala akong cake, kumain ka na lang. Ayos lang yan ate. Don't worry, may sorpresa ako para sa'yo. Dahil 30 ka na at mukhang kinalawang ng social life mo. Inimbitahan ko ang mga dati kong tropa sa noong college. At saka may isa pa akong kaibigan na doktor. Wala akong pakialam sa mga tropa mo. Maliligo lang ako. Wala siyang time makipagsalamuha. At wala din sanang balak umuwi ngayon kundi lang birthday ni Junjun. Pagkatapos maligot magbihis ng isang simpleng pangbahay na t-shirt, dahil kampante siyang mga batang paslit at mga barkada lang ni Junjun ang darating, bumaba na si Grace. Rinig niya ang tawanan sa loob ng dining area. Masaya naman siya para sa kapatid niya na nararanasan nito ang mga ganitong bagay. Oh, ayun na palang reyna ng mga matandang dalaga. Guys, si Ate Grace. Ate, kilala mo naman sila, di ba? Si Mark, si Kevin at syempre, ang idol nating lahat. Ang big shot na tropa ko na kararating lang galing abroad last month. Dahan-dahang lumingon si Grace. Nanigas ang kanyang mga binti. Ang baso ng juice na hawak niya, muntik nang malaglag dahil sa gulat. Nakaupo sa tapat ng kanilang hapagkainan. May hawak na bote ng beer at nakasuot ng isang simpleng polo shirt na nakatupi hanggang siko. Ay walang iba, kundi si Sandro. Si Sandro na nakatsuktsakan niya. What a small world. Tumigil ang mundo ni Grace. Ang maingay na paligid ay naging tila slow motion. Ang ngiting ibinigay ni Sandro sa kanya, hindi katulad ng ngiti nito sa hospital. Mas malalim ito ngayon, mas personal at mas nakakalunod. Sandro? Wait, magkakilala kayo? Gulat na tanong ni Junjun. Palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Ate, si Sandro to. Yung genius na lagi nagtuturo sa akin sa biology nung college ako. Ngayon, sikat na doktor na yan sa St. Jude. Paano mo siya nakilala? Huwag mong sabihing naging pasyente ka niya dahil sa katandaan. Hindi nakapagsalita si Grace. Ang utak niya ay naglalaban kung sasabihin ba niya ang totoo o magsisinungaling na lang siya. Actually, singit ni Sandro. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng pilyong tono. Nagkita kami ni Grace kamakailan lang sa trabaho. Right, Grace? Oo, sa opisina. Nag-consult siya, yung hospital nila, client namin. Mabilis na palusot ni Grace habang pinandidilata ng mata si Sandro. Tumayo si Sandro at lumapit sa kanya. Hindi lang yun, Junjun. Ang ate mo ay isa sa mga interesadong taong nakilala ko at masyado siyang matanong. Curious talaga siya sa maraming bagay. Napalunok si Grace. Alam niyang may double meaning ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Huwag naman sana siyang ilaglag. Naupo sila para kumain. Katapat ni Grace si Sandro habang sa gilid niya ay walang tigil sa pagsalita si Junjun. Alam mo ba Sandro, etong si ate, sobrang boring niyan. Akala ko nga magmamadre yan eh. Pero nung isang gabi, umuwi na parang sabog tapos nalaman ko na lang na dinala sa hospital. Napaka-clumsy kasi. Nabulunan si Grace kaya agad siyang uminom ng tubig bago sinaway ang kapatid niya. Junjun, pwede ba? Kumain ka na lang? Bakit? Totoo naman diba? Sabi nung nurse na nakausap ko sa phone nung tumawag ako sa ER. Over-exhaustion daw. Ano ba kasing ginawa mo ate? Nagmarathon ka ba't sobrang napagod ka? Tumingin si Sandro kay Grace. Pagkatapos, uminom ng beer bago sumagot. Actually, Junjun,
Normal lang yun sa mga taong biglang sumasabak sa mabibigat na gawain na hindi nila nakasanayan. Physical activity can be very difficult if you are not prepared. See, pati yung doktor agree sa akin. Ate, kailangan mo na talagang mag-asawa para may mag-aalaga sa'yo. Sayang tong si Sandro. Single din at mas ahead sa'yo ng edad. Kaso masyado mataas ang level nito para sa'yo. Okay lang, Junjun. I don't mind. Sometimes, it's fine naman na sumubok. Banat ni Sandro habang nakatitig ng diretso kay Grace. Minsan, yung mga akala mong tahimik at boring, sila pala yung pinaka nakakasurpresa sa lahat. Uminit ang buong mukha ni Grace. Pakiramdam niya ay liyab na ang kanyang mga pisngi. Ang asaran ay nagpatuloy. Sa bawat hirit ni Junjun tungkol sa kanyang pagiging matandang dalaga, ay laging may pambawi si Sandro na tila ba ipinagtatanggol siya. Pero kasabay nito ay binubuko rin ang nangyari sa kanila sa mga double meaning nito na hindi naman napapansin ng mga kasamahan nila. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta si Grace na maghugas ng plato para lang makatakas sa presensya ni Sandro. Pero hindi nakatakas ng matagal nang lumabas siya sa likod bahay para magpahangin. Naabutan niya si Sandro na nag-iisa roon, nakasandal sa pader at nakatingala sa mga bituin. Bakit hindi mo sinabing tropa mo ang kapatid ko? Inis na tanong ni Grace habang papalapit. Lumingon si Sandro, ang kanyang muka nasisinaga ng dilaw na ilaw mula sa garden lamp. Bakit? May pagkakaiba ba kung alam mo? Siyempre, sana hindi ko ginawa yon kung alam kong kaibigan ka ni Junjun. Ngayon para na ako nakatapak sa kumunoy. Isang maling salita mo lang. Katapusan na ng dignidad ko sa pamilyang to. Humakbang palapit si Sandro. Sapat na para maramdaman ni Grace ang init ng katawan nito. Dignidad? Grace, what happened between us wasn't a crime. It was an experiment. At sa tingin ko, pareho nating nagustuhan ang resulta. Bukod sa bahagi na nahimatay ka dahil sa size na hindi mo inaasahan. Sandro, please lang, 30 na ako. Oo, mas matanda ka pero hindi pa rin tama. Hindi na ako teenager para makipaglaro sa ganito. At kapatid ko pa ang tropa mo. Age is just a number, Grace. At ang pagiging tropa ni Junjun, bonus lang yun. At least, hindi ko na kailangan mag-effort na ipakilala ang sarili ko sa pamilya mo. Nakangiting sabi ni Sandro. Inabot nito ang isang hibla ng buhok ni Grace at inilagay sa likod ng kanyang tenga. Don't be so hard on yourself. Hindi ka matandang dalaga. You're just well-preserved. Ano siya, pagkain? Buisit ka? Mahinang sabi ni Grace, pero hindi niya maalis ang kanyang tingin sa mga labi ni Sandro. Ate, Sandro, anong ginagawa niyo dyan sa dilim? Mabilis na lumayo si Grace kay Sandro. Wala, baliw ka ba? Nagtatanong lang ako tungkol sa bitamina. Oo, bitamina. Sus, bitamina o vitamin C? Kasi parang naglalayag ng imahinasyon niyo eh. Pasok na kayo rito. Pag-video okay tayo. Sandro, kanta ka. Habang naglalakad pabalik sa loob, naramdaman ni Grace ang marahang paghawak ni Sandro sa kanyang kamay. Isang mabilis na pisil na tila ba nagsasabing, "Huwag kang mag-alala. Mahaba pa ang gabi natin." Dito naisip ni Grace na ang buhay niya na dati parang tuwid na linya noon ay naging isang magulo, nakakalito, pero nakakabaliw na ngayon dahil kay Sandro. Paano pa niya ito matatakasan? Sabi pa naman niya, wag na sanang magsalubong ang landas nila. Pero eto ngayon si Sandro, nasa bahay nila at ang lagkit ng tingin sa kanya na para bang nais maulit ang gabing yun. Grabe ang nangyari sa birthday ni Junjun. Hindi inaasahang revelasyon na muli silang magtatagpo para bang nakatadhana na. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa mapapahinga si Grace dahil ang bawat pamilya may sari-sariling tradisyon. Ang pamilya ni na Grace, sila ay may tradisyong tinatawag na throw eggs. Mukhang maganda pakinggan. Pero sa katotohanan, ito ay isang malupit at nakakahiyang ritual tuwing may reunion o malaking okasyon. Ang sinumang babaeng nasa hustong gulang na, partikular na ang mga tumapak na sa edad na 30 na wala pa ring asawa o kahit man lang seryosong boyfriend, ay pinatatayo sa gitna. Pagkatapos, ang mga kamag-anak
ay magbabato ng mga itlog bilang simbolo at pahiwatig na dapat na silang mapisa o magkaroon ng sariling pamilya. Para kay Grace, ang tradisyong ito ay isang bangungot. Ayaw na ayaw niya itong ginaganap once a year at sinisikap niyang takasan. Pero ang ina nila, hindi sila makakatakas sa galit nito. Oh, Grace, bakit nakatago ka riyan sa likod ng sofa? Halika rito sa gitna. Sigaw ni Tita Baby, ang pinakamarites sa kanilang lahat. 30 ka na, iha. Nung edad ko'y 3 na ang anak ko, ikaw puro ballpen at folder pa rin ang kasama mo sa kama. Nagtawanan ng mga pinsan ni Grace. Ang kanyang mama naman nakatingin lang na may halong awa at pagsang-ayon. Sige na, Grace, para lang naman to sa swerte. Baka pagkatapos nito, mahanap mo ng dawan mo. Ma naman, 2026 na, naniniwala pa rin kayo sa ganyan? Nasa likod bahay sila ng kanilang ancestral house para sa birthday celebration pa rin ni Junjun na isinabay na sa mini reunion. Ang hindi alam ni Grace, inimbitahan na naman pala ni Junjun si Sandro. Pumayag din naman ito para makipag-inuman sa kanyang mga tito. At ngayon, tahimik na nakamasid sa isang sulok habang hawak ang baso. Halika ate, huwag kang killjoy. O joke ni Junjun na may hawak ng isang tray ng mga itlog. Isang malakas na pisalang para sa matandang dalaga. Walang nagawa si Grace. Humakbang siya sa gitna ng bilog habang ang lahat ay naghahanda na. Ang kanyang mga pinsan may hawak ng itlog. Handang-handa na siyang gawing omelette sa harap ng lahat. Wait, bago ang batuhan, ang tanong ng bayan. Grace, kailan ka ba talaga mag-aasawa? Baka naman nakalimutan mo na kung paano humarot. Asar ni Tito Boyet. Imuko si Grace. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, may nangyari na sa akin kamakailan lang at doktor ang nakagawa. Pero syempre, hindi niya pwedeng gawin yun. Hinintay na lang niyang unang tama ng malansang itlog sa kanyang ulo o mukha o sa katawan. 1, 2, 3, sigaw ni Tita Baby. Pumikit ng mariin si Grace. Narinig niya ang pagbagsak ng mga itlog. Pero sa halip na maramdaman ng malapot at malansang likido sa kanyang buhok, naramdaman niyang isang malapad at matigas na harang sa kanyang harapan. Isang pamilyar na bango na hindi niya makakalimutan ng bumalot sa kanyang pangamoy. Naririnig niya pa rin ang pagbasag ng mga itlog, pero hindi sa kanya. Dahan-dahang idinilat ni Grace ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin tumama sa harapan ng lalaking nakatayo sa harap niya. Nagsisilbing panangga, si Sandro. Ang kanyang puting polo shirt ay mayroon ng mga mantsa ng dilaw at puti ng itlog. Ang kanyang balikat ay may nakasabit pang balat ng itlog. Dahan-dahang humarap si Sandro sa mga kamag-anak ni Grace na ngayon ay tulala at laglag ang mga panga. Sandro? Gulat na sambit ni Junjun. Kalmado lang ang mukha ni Sandro. Pinunasan niya ang isang bahagi ng kanyang braso na natalsikan ng itlog, tsaka tumingin ng seryoso sa lahat. Sorry po, hindi ko yata kayang panoorin ng isang tradisyon na nagpapahiya sa isang babae. Ang boses ni Sandro, malamig pero may otoridad. Iho, sino ka ba? Bakit ka humaharang? Takang tanong ni Tita Baby, na tila na humaling agad sa kagwapuhan ni Sandro kahit may itlog ito sa damit. Sandro Alessandro po, doktor ni Grace at kaibigan ng pamilya nila. At sa tingin ko, hindi niyo na kailangan gawin ang tradisyong ito sa kanya. Hindi dahil sa kailangan niyang fertility lock, kundi dahil hindi naman siya mailap sa pag-ibig. Sadyang, choice lang niya na wag na muna. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga pinsan ni Grace nagsimulang magtanungan. Siya ba ang boyfriend ni Grace? Doktor kamo, ang gwapo naman. Lumingon si Sandro kay Grace. Sa harap ng lahat, hinawakan niyang pisngi ni Grace at pinunasan ng maliliit na talsik ng itlog na doon ay dumapo. Ang kanyang tingin, tila nakakatunaw ng puso ni Grace. Okay ka lang ba? Bakit mo ginawa to? Ang dumi mo na tuloy. I told you, Grace, hindi kita hayaang mahulog ng walang sasalo. At sa kasong to, hindi kita hayaang mabastos ng wala akong ginagawa. Lumingon si Sandro sa mga matatanda. At para po sa inyong kaalaman, hindi po matandang dalaga si Grace.
Siguro po masyado lang kayong mabilis manghusga. Pero ang isang katulad niya, hindi yan dapat minamadali. She's worth the wait. Kaya sana itigil na natin ang pagbato ng itlog. Baka kasi sa susunod, ang pasyente ko ng si Grace ang dalhin niyo sa hospital dahil sa high blood niya sa inyo. Napatawa ang ilang mga tito ni Grace dahil sa hirit ni Sandro. Pero ang mga tita niya, tila nakahanap ng bagong target ng investigasyon. Aba Grace, sino tong gwapong doktor na to? Hindi mo sinasabi sa aming may reserba ka na pala. Panunukso ni Tita Baby. Bago pa makasagot si Grace, si Sandro na ang sumagot. I'm the one who's lucky to meet her. Ngayon po kung mapapatawad niyo ako sa ginawa ko. Excuse po muna. Kailangan ko lang magpalit ng damit. Grace, do you have a spare shirt? Dinala ni Grace si Sandro sa itaas, sa dati niyang kwarto, para doon ito maglinis. Ang puso ni Grace ay parang nagpapatugtog ng drum sa sobrang bilis ng tibok. Sorry talaga Sandro, ganyan talaga sila mga walang preno ang bibig. Sabi ni Grace habang binibigyan si Sandro ng isang t-shirt ni Junjun na mukhang kasya naman dito. Hinubad ni Sandro ang kanyang polo shirt sa harap ni Grace. Hindi agad nakaiwas ng tingin si Grace, kaya naman nakita niya ang perpektong hubog ng katawan ng doktor. Mabilis siyang tumalikod, pero huli na dahil ang imahe ay nakatatak na sa kanyang utak. It's fine Grace, masaya rin namang maranasan ng mga ganong bagay. Ngayon alam ko na kung saan mo nakuha ang ugali mong matigas ang ulo. Puro pala matitigas ang ulo ng mga kamag-anak mo. Pero bakit mo sinabi yun na worth the wait ako? Baka isipin nila. Isipin nila ang totoo? Pagputol ni Sandro, naglakad siya papalapit kay Grace hanggang sa maipit si Grace sa pagitan niya at ng pader. Grace, nung gabing dinala kita sa hospital, hindi lang kuryosidad ang naramdaman ko. At lalong hindi lang dahil sa tropa ko si Junjun. Kaya ako nandito ngayon. Anong ibig mong sabihin? I mean, I like the way you challenge me. I like the way you look at me na tila ba gusto mo kong lamunin pero nahihiya ka. At yung pagbato ng itlog, kahit 1,000 itlog pa ang ibato nila, haharangan ko lahat yan para sa'yo. Sandro, baka nakakalimutan mong one night lang dapat yun. Isang gabi na naging simula ng marami pang gabi, Grace. Unless gusto mong manatiling matandang dalaga sa paningin nila. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Junjun. Ate, Sandro, tawag na kayo sa baba. Magpapapicture daw ang mga tita sa future doctor ng manugang ng pamilya. Sabi ko sa iyo kung muna itong pinasok mo Sandro, hindi ka na makakalabas. Sinong may sabing gusto kong lumabas? Bulong ni Sandro bago siya kumindat at sumunod kay Junjun sa ibaba. Naiwang mag-isa si Grace sa kwarto, humihinga ng malalim. Ang kanyang ika-30 taon, hindi pala boring. Ito na ba ang taon niya na magkaka-love life na siya? At sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot tumanda. Dahil kung ganito naman kagwapo ang makakasama niya sa pagtanda, kahit araw-araw pa silang mag-baby time ni Sandro ayos lang. Napangiti si Grace, para siyang nagdadalaga pa lang sa sobrang kilig niya ngayon. Pero natigilan ito nang sumulpot muli si Junjun. Hoy, bait mo si Sandro? Ate, tumigil ka kung paaasahin mo lang siya. Napakatino ng tropa ko Magagalit talaga ako sa'yo. At isa pa 3 taon sila ng ex niya. At kahit ayos na siya ngayon, ayoko pa rin basta ipagkatiwala siya. Doktor din ang ex niya ate at maayos silang naghiwalay. Sana totoo ka sa kanya. Paliwanag ni Junjun. Napakunot ang noo ni Grace. Pinagsasasabi mo. Good friend lang kami. Niligtas kasi niya ako ngayon. Depensa ni Grace sa kapatid. Pagkatapos ng matinding sinapit ni Grace sa reunion at pati ang itlog incident, tila naging maugong ang pangalan ni Dr. Sandro Alessandro sa kanyang buong pamilya at maging sa opisina nila Grace. Pero para kay Grace, ang mas malaking problema ay ang kanyang sariling damdamin. Sa tuwing nakikita niya ang pangalan ni Sandro sa kanyang phone, tila may nararamdaman siyang earthquake sa loob ng kanyang dibdib. Biyernes ng hapon, habang abala si Grace sa pag-aayos ng mga dokumento, ay isang text ang nagpatigil sa ginagawa niya. Wear something comfortable but nice. Susunduin kita ng 7 p.m. No eggs involved, just us. Ito ang mensahe ni Sandro na talagang
Pinalala ang kahihiyan niya. Halos mapunit ang labi ni Grace sa kakangiti dahil kahit pilit niyang itinatago ito sa mga usisera niyang katrabaho, hindi niya maiwasang maipakita minsan. Sa wakas, isang totoong date, walang kapatid na maingay, walang mga titang marites, at higit sa lahat, walang mahihimatay. Hindi naman kasi ito tsuktsakan, ito'y simpleng date sa doktor na nakakuha sa kanyang very innocent side. Eksaktong 7:00, pumarada ang itim na SUV ni Sandro sa tapat ng bahay ni Grace. Lumabas ang doktor na tila ba isang modelo. Nakasuot ito ng navy blue na polo shirt na hapit sa kanyang magandang pangangatawan at khaki pants. Simple, pero para kay Grace, ito ang pinakagwapong nilalang na nakita niya sa buong buhay niya. You're beautiful, Grace. Bungad ni Sandro nang ito ay makalapit. Hindi na ito nag-atubili at hinawakan agad ang kamay ni Grace. Salamat, medyo kinakabahan lang ako. Baka kasi kung saan na naman tayo umuwi. Don't worry. This time, I'll make sure the only reason your heart beat fast is because of me, not because of some medical condition. Sagot ni Sandro bago pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Dinala ni Sandro si Grace sa isang bagong restaurant sa labas ng syudad. Ang paligid ay puno ng mga lights, malamig ang simoy ng hangin at may banayad na tugtog ng romantic music sa background. Perpekto itong lugar para sa mga nagdi-date pa lang talaga. Alam mo Sandro, akala ko nung una hindi ka ganito. Naisa ka lang rin sa mga lalaking mahilig maglaro. Pero yung ginawa mong humanang ka sa harap ng mga kamag-anak ko, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Grace. Ginawa ko yun dahil gusto ko. Hindi ko hahayaang saktan o ipahiya ang babaeng pinapangarap ko. Gusto na sanang himatayin ni Grace sa kilig, pero sa pagkakataong to, siniguro niyang kontrolado niya ang pressure ng kilig na binibigay ni Sandro. Hawak na ni Sandro ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Sandro, sabay silang napatingin sa device. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sandro. Mula sa pagiging malambing, naging seryoso at alerto. Grace, I'm sorry. It's an emergency. Kinukulang sila ng doktor sa ER. I need to go. I understand, Sandro. Trabaho mo yan. Buhay ang nakasalalay. No, hindi kita pwedeng iwan dito. Sumama ka sa akin. Pagkatapos na to, itutuloy natin ang date natin kahit madaling araw pa. Tumango naman agad si Grace at hindi nagdalawang isip na sumama kay Sandro. Pagdating sa hospital, tila naging isang giyera ang paligid. Maraming ambulansyang dumarating, tunog ng sirena at mga nurse na nagmamadali. Si Grace ay naiwan sa nurse station. Pinagmamasdan si Sandro na mabilis na nagsuot ng kanyang puting coat at naging isang ganap na leader sa loob ng ER. Dito nakita ni Grace ang ibang mukha ni Sandro. Ang Sandro na kanyang nakatabi sa isang gabi ay malambing at mapaglaro. Pero ang Dr. Sandro na nasa harap niya ngayon ay matalino. Kalmado lang pero napakagaling talaga at may malasakit sa bawat pasyente. Nurse, prep the OR. I-monitor ng mabuti ang patient sa bedry. Utos ni Sandro. Lumipas ang 2, 3, 4 na oras. Nakatulog na si Grace sa isang bench sa gilid ng hallway. Sa kanyang panaginip, tila nasa gitna pa rin sila ng dinner ni Sandro. Hanggang sa maramdaman niya ang isang marahang tapik sa kanyang balikat. Grace, gising na. Pagdilat ni Grace, bumungad ang mukha ni Sandro. Mukhang pagod, may bahid ng dugo sa kanyang coat at ang kanyang buhok medyo gulo-gulo na. Pero para kay Grace, ay siya pa rin ang pinakagwapong bayani. Kamusta ang mga naging pasyente mo? Lahat sila ay stable na. It was a long night. Sorry talaga, Grace. Ang pangit ng unang date natin. Anong pangit? Ito na yata ang pinakaastig na date na naranasan ko. Sabi ni Grace, sabay hawak sa buhok ni Sandro. Nakita ko kung paano ka magligtas ng buhay. Hindi lahat ng babae nabibigyan ng pagkakataong makita ang hero side ng kadate nila. Napangiti si Sandro at hinarap si Grace. Ang hallway ng hospital ay tahimik na.
Ang tanging tunog na lang ay ang mahinang tawa at ang kanilang paghinga. 30 ka na, diba? O bakit naman? Ipapaalala mo na naman. Hindi. Gusto ko lang sabihin na sa loob ng 30 taon na yun, baka ngayon lang dumating ang taong nakatadhana para sa'yo. Grace, hindi ako nagbibiro nung sinabi ko na gusto kita. At hindi dahil sa curiosity lang. Gusto ko ang tapang mo, ang pagiging totoo mo. At kahit ang pagkahimatay mo. Grabe ka sa pagkahimatay ah. Seryoso ko, Grace. Pwede ba kitang ligawan? Yung totoong ligaw, hindi yung sa penthouse, hindi sa ganitong sa ER. Yung may pahintulot na mga magulang mo at may kasamang respeto. Ayaw kitang itago, hindi na tayo mga bata. Napahinto si Grace. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng mahabang panahon, lagi siyang tinutuksong matandang dalaga. Laging sinasabing walang magkakagusto sa kanya dahil masyado siyang boring. Pero heto ang isang gwapong doktor. Tinitingnan siya na parang siya ang pinakaimportanting tao sa buhay nito. Oo, Sandro, pwedeng-pwede. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sandro. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan sa noo si Grace. Pababa sa dulo ng ilong nito hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. Isang matamis at madamdaming halik sa gitna ng hallway ng hospital. Isang halik na walang kuryosidad kundi puno ng pangako. Wait lang, anong sasabihin ko kay Junjun? Sigurado nga asarin ako noon na doktor ang nakuha ko para gamutin ang pagiging dalaga ko. Natawa si Sandro at niyakap ng mahigpit si Grace. Hayaan mo siya, sabihin mo sa kanya, ang doktor na to, kinuha kang pasyente for life. No discharge allowed. Sa akin ka na ngayon, Grace. Habang naglalakad sila palabas ng hospital, magkahawak kamay, ngunit hindi nila alam na sa malayo may isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid. Si Doktora Erica ang tinutukoy ni Junjun na ex ni Sandro na matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik dito sa Pinas para muling makita ang taong minamahal niya ng sobra. Pero dahil sa inuna niya ang kanyang career, iniwan niya si Sandro. I'm so sorry for leaving you, Sandro. Nandito na ako, mahal ko. Babalik na ulit ako sa buhay mo. Sambit ni Erica sa sarili bago na pangiti habang pinagmamasdan ng ex niya. Ngunit para kina Grace at Sandro, ang gabing ito hindi katapusan ng isang naudlot na date, kundi ang simula ng kanilang pagmamahalan. Grace at 30 finally found the cure for her lonely heart. Hindi lang siya makapaniwala na ang naka-one night lang naman niya ang magiging kadate na pala talaga niya. Pinanindigan nito ang pechay niyang nadiligan. May miss po to. Sambit pa ni Sandro na ikinakunot ng noo ni Grace. Siguro gusto mo sa malaki, no? I remember, yun ang sinabi mo sa akin paglabas ko sa hospital. No, I really like it. The cute size. At even it's small, I don't mind. Talagang i-don't mind, no? Ikaw nga halos mabaldado na ako dyan. Nagreklamo ba ako? Dapat lang, if you wanna date me, forget the size. Get it? Lumabas ang pagiging bossy ni Grace. Itong puto size na to. Aminin mo, kinabaliwan mo to, Sandro. Oo naman, baliw na baliw. Isang linggo na naman ang lumipas matapos ang first official date sana nila na nauwi sa hospital date. Tila, nasa alapaa pa rin si Grace. Sa opisina hindi na siya ang masungit na manager na laging sinasabihan na matanda na kasi kaya mainitin ang ulo. Ngayon, may kislap na ang kanyang mga mata at madalas na siyang mahuling nakangiti habang tumitingin sa kanyang singsing. Hindi man ito engagement ring, ito naman ang promise ring na ibinigay ni Sandro bilang tanda ng seryosong panliligaw. Ngunit ang katahimikan at kilig ni Grace ay naging kaba nang makatanggap ang kanyang kumpanya ng imbitasyon para sa St. Jude Medical Gala. At bilang office manager, siya ang naatasang mag-coordinate ng sponsorship ng kanilang firm para sa naturang event. Paniguradong magkikita talaga sila ni Sandro sa event na yon at nakakahiya lang rin para sa kanya na ito ang unang beses na makakasama niya si Sandro sa bigating event. Pansinin kaya siya nito? Ipakilala kaya siya nito? Kahit na ang mga kasama nito ay kapwa din doktor? Ate, sigurado ka bang handa ka nang humarap sa high class na kaibigan ni Sandro? Ikaw pa naman,
Ugali kang hindi ka namamansin pag nahihiya ka. Tanong ni Junjun habang pinanonood si Grace na nagsusukat ng isang eleganting gown. Hinarap niya ang kapatid bago nagpaliwanag. Trabaho to, Junjun, at isa pa si Sandro ang escort ko. Anong dapat kong ikahiya? Alam na niyang pupunta ako kaya hindi na ako nahihiya kahit papaano. Sanay na ako sa ganitong event eh. Hindi lang ako sanay na may kasamang partner at manliligaw pa. Natatawang sagot ni Grace, bagamat sa loob-loob niya ay may kaba talaga. Ang venue, puno ng kilalang personalidad sa mundo ng medisina. At nang dumating si Grace kasama si Sandro, ay agad silang sentro ng atensyon. Si Sandro sa kanyang black tuxedo, mukhang isang prinsipe, habang si Grace naman nagmistulang sopistikadang reyna sa kanyang kasuotan. Dr. Alessandro, you're finally here. Isang malambing at malamig na boses ang narinig nila mula sa likuran. Pagharap nila, tumambad ang isang babaeng napakaganda. Ito ay si Doktora Erica Velez. Nakasuot siya ng isang napakagandang gown na malalaman mo talagang may presyo sa tingin pa lamang at higit pa sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakalugay lamang at ang kanyang aura puno ng talino at napaka-elegante. Erica, tipid na bati ni Sandro. Nararamdaman ni Grace ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Sandro sa kanyang bewang. And you must be Grace. Nakangiting baling ni Erica sa kanya. Walang bakas ng galit o inggit sa mukha nito. Sa halip, ang mga mata nito ay puno ng paghanga at respeto. Inilahad ni Erica ang kanyang kamay. I've heard so much about you. I'm Erica, the head of cardiology and an old friend of Sandro. Nice to meet you, Doktora. Sagot ni Grace. Pilit na pinapanatili ang kanyang poise. Sandro, hindi mo naman nabanggit na ang napili mo pala isang babaeng may kakaibang ganda at husay sa pamamahala. Sabi ni Erica habang nakatingin kay Sandro. Nabalitaan ko ang ginawa niyang pag-organize sa sponsorship ng kumpanya. Very professional. Grace is full of surprises. Sagot ni Sandro, sabay tingin kay Grace ng may pagmamahal. Napangiti naman sa kanila si Erica. Sa kalagitnaan ng event, nang sandaling kumuha ng inumin si Sandro, ay nilapitan ni Erica si Grace nang mag-isa sa balcony. Inasahan ni Grace na magtataray ito o magbabanta. Pero nagkamali siya. Grace, may I have a moment? Tanong ni Erica. Sumandal siya sa pasamano ng balcony. Tinitingnan ng ilaw ng syudad. Alam mo, Sandro and I, we were perfect match. Parehong doktor, parehong galing sa pamilya ng mga surgeon. We dated for 3 years before I went abroad. Bakit mo sinasabi sa akin to, Doc? Because I want to be honest with you. Hindi ako nandito para gumawa ng eksena o para awayin ka. Professional ako, Grace, at ganoon din si Sandro. I still care for him. Actually, I still love him at balak ko siyang bawiin in a good way. Ayoko masaktan ka kaya sinasabi ko lang sa paraang alam ko na hindi kailangan makipagbangayan, right? We're professional, so bakit natin idadaan sa bangayan? That's childish. Natigilan si Grace. Mas nakakatakot pala ang kalaban na tapat at maayos makipag-usap kaysa sa nanunugod. Gusto kong patunayan sa kanya na mas bagay kami dahil sa mundong ginagalawan namin. Pero hindi ko gagawin yun sa pamamagitan ng paninira sa'yo. Patuloy ni Erica. Lumingon siya kay Grace at ngumiti ng tapat. I will win him back by being the best version of myself and showing him what he's missing. If he chooses you in the end, then I will respect that. Pero sa ngayon, asahan mong magiging competitor mo ko. Politely. Napalunok si Grace. Ang kanyang curiosity, dinala siya sa isang sitwasyong hindi niya akalaing mangyayari. Isang matalinong ex-girlfriend na handang lumaban ng patas. So ano pang laban niya? Parang talo na agad siya. I appreciate your honesty, Doktora. Pero 30 na ako at marami na akong hinarap na pinagdaanan. Halos lahat ng pressure naranasan ko na. Hindi ako basta-basta susuko sa isang kompetisyon. Lalo na kung ang premyo ay ang lalaking minamahal ko. Natawa ng bahagya si Erica. I like your fighting spirit, Grace. No wonder Sandro is interested by you. Ganyan din kasi ako. For sure,
Naaalala niya ako sa karakter mo at paniguradong ang mga ginagawa niya sa inaw ay nagawa na namin. Let the best woman win. Let the best woman win. Pag-uulit ni Grace. Nainis lang siya ng slight sa pagkumpara ni Erica, pero deadman na lang si Grace. Hindi away ang pinunta niya dito kundi trabaho. Sa ngayon nahahayaan niya na lang muna. Nang bumalik si Sandro, napansin niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa, bagamat pareho silang nakangiti. Everything okay here? Tanong ni Sandro, sabay akbay kay Grace. Everything is perfect, Sandro. Nag-usap lang kami ni Grace tungkol sa nakaraan natin at sa mga minahal ko sa'yo. Nang sila na lang dalawa, hinarap ni Grace si Sandro. Sandro, sikat ka pala talaga, no? Bigla akong nanlula kasi ang taas mo pala. Hindi na nakakapagtaka kung bakit mahal ka pa rin ng ex mo. Gwapo at matalino ka at saka loyal. Natawa si Sandro at hinalika ng kamay ni Grace. Grace, kahit sino pang bumalik sa buhay ko, alam mong isa lang ang nais ng puso ko, di ba? Para sa akin ikaw lang at alam mo naman yun. Seryoso ka ba? Kasi baka curious ka lang rin kung paano ang pakiramdam makipagbalikan sa isang perfect match. I mean, naiintindihan ko naman, hindi na ako bata. Hinawakan ni Sandro ang magkabilang pisngi ni Grace at idinikit ang kanyang noo rito. Grace, look at me. I don't want perfect girl. I want you. I want the girl who get nervous. The girl who fainted in my arms. And the girl who makes me want to be a better man every single day. Si Eric ay bahagi ng nakaraan ko. Pero ikaw ang dulo ko. Hindi na ako bata para itulak mo sa kanya. Get straight to the point, babe. Nagsiselos ka ba kay Erica? Matagal na kaming tapos. I know I'm not vocal about my past. Pero ngayon sasabihin ko na sa'yo. Sorry, oo nga naman, hindi dapat ako ganito. Pasensya na, negative ang aura ko today. Sorry talaga, bawi na lang ako sa'yo. No, I understand. Hindi mo kailangan mag-sorry, Grace. It's always you, Grace. Sa gitna ng marangyang gala, hindi alintana ni Grace ang mga matang nakatingin sa kanila. Sa bisig ni Sandro, naramdaman niya ang seguridad na hindi kayang ibigay ng kung sino. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw dahil kay Erica. Pero dahil sa pagmamahal ni Sandro, ay handa siyang lumaban. Tara na. Yaya ni Sandro. Saan tayo pupunta? Somewhere private. Ayokong i-share ang ganda mo sa mga tao rito dahil masyadong maraming curious sa'yo. At gusto ko na ako lang ang may access sa'yo tonight. Hila-hila ni Sandro si Grace palabas ng ballroom. Habang ang kapatid ni Grace na lihim palang sumunod sa event, abalang-abala sa pagkuha ng litrato mula sa malayo. Ayan na, ang doktor at ang ate kong magme-menopause na. Pack up na tayo guys, may kasalan na to. Sigaw ni Junjun mula sa labas habang nakatanaw. Iba rin pala talagang pumili ang ate mo, no? Natatawang tanong ng tita baby nila. Tropa ko yun, tita. Proud ako na siyang napusuan ni ate ko. Nakakatuwa to. Magiging bayaw ko si Sandro. Junjun? Nagulat si Junjun nang makita siya ni Erica. Ikaw pala, kamusta na? Eto, ayos naman. So, how's life? O si Sandro, nakausap ko kanina. Jun, miss ko na talaga siya. Napasimangot si Junjun. Sorry ha, pero kasi ate ko nang nanalo sa puso ni Sandro. Sana wag ka nang umepal. Please lang. Thank you very much, mauna na ako, Erica. Naiwang tulala si Erica sa sinabi ni Junjun. Hindi naman umalis ang dalawa sa event. Gusto lang nilang masolo ang isa't isa, kaya lumayo lang sila. Ang gabi ng gala ay tila isang panaginip para kay Grace. Matapos ang pakikipag-usap kay Erica sa balcony, dinala siya ni Sandro sa hardin. Isang pribadong sulok na malayo sa ingay ng mga tawanan at kwentuhan. Ang hangin ay sariwa at sobrang payapa pag silang dalawa lang pala. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan at mga maliliit na bumbilyang nakasabit sa puno. Grace, kanina pa kita gustong masolo. Masyadong maraming istorbo. Sandro, baka hinahanap ka na yata sa loob. Ikaw ang start of the show, remember? Hindi ko kailangan ng palakpak ng ibang tao. Sapat na sa akin na nandito ka. Sa pagkakataong to, hindi si Sandro ang unang gumalaw. Si Grace na pagod na sa pagiging safe at pagiging matandang dalaga na laging naghihintay, hinila niya ang tuksido ni Sandro para idikit ang kanyang mga labi rito.
Isang matamis na mapangahas at determinadong halik. Gumanti si Sandro ng mahigit pa sa energy na ibinibigay niya. Tila ba ipinaparating na sa bawat dampi ng kanilang mga labi ay bawal ng puwang ang sinumang tao sa kanila. Mula man ito sa kanilang nakaraan. Hingal pa sila ng maghiwalay, ngunit ang katahimikan at moment nila ngayong gabi ay nabasag ng isang malakas at mabilis na yabag. Isang malutong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Grace. Sa sobrang lakas nito, kaya naman napalingon ang kanyang mukha sa kanan at naramdaman niya agad ang pag-init at pagkirot ng kanyang balat. "Erica?" Sigaw ni Sandro, agad na humarang sa harap ni Grace. Nakatayo si Erica, hindi na ang eleganteng doktor na nakita nila kanina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang dibdib mabilis na tumataas baba dahil sa galit at hingal, at ang kanyang gown tila nawala ng kinang dahil sa galit na bumabalot sa kanya. Pero kahit ganito, ang kanyang tindig nananatiling matuwid. Ang galit niya hindi pang palengke. Bakas pa rin ang klas sa postura ni Erica. Sadyang hindi lang ito nakapagtimpi dahil sa selos. "I expected more from you, Sandro." Simula ni Erica. Ang boses niya ay mahinahon, pero bawat salita parang may kasamang lason. "I thought you had taste, pero mukhang tama nga sila. Na after years of being a top surgeon, minsan ay mas pinipili ng tao ang fast food dahil ito ang madaling makuha." Dahan-dahang humarap si Grace. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Hindi siya umiyak. Sa loob ng 10 taon sa opisina, nahasa siya sa mga kliyenteng mahilig manigaw at manglait. Ang sampal ni Erica ay masakit sa balat, pero ang mga salita nito ang mas gustong hamunin ni Grace. "Erica, that's enough. Umalis ka na, bago ko pa makalimutang kaibigan kita." "Kaibigan? Sandro, we shared a life. We shared dreams. And then, you replace me with this? Isang office manager na ang tanging alam mag-ayos ng files. Tell me, Grace, do you even understand the weight of his world? O hanggang curiosity lang talagang kaya mong ibigay sa kanya?" Huminga ng malalim si Grace. Humakbang siya palabas mula sa likod ni Sandro. Hinarap niya ang babaeng tingin ng marami ay perpekto. "Tapos ka na ba, Doc?" Ang kanyang boses ay kalmado, walang halong panginginig. "Kasi kung tapos ka na sa pangmamaliit sa trabaho ko, baka gusto mong tingnan ang sarili mo sa salamin. Sabi mo elegante ka. Sabi mo professional ka. Pero ang isang professional, hindi nananampal ng kapwa babae dahil lang hindi niya matanggap na tapos na ang chance niya." Nanlaki ang mga mata ni Erica, pero bago ito makasagot, nagpatuloy si Grace. "You keep talking about the weight of his world. Akala mo ba dahil doktor ka, ikaw lang ang may karapatang umintindi sa kanya? Ang pag-ibig hindi yan paramihan ng medalya. Hindi yan tungkol sa kung gaano ka kagaling." Lumapit si Grace kay Erica, hanggang sa ilang pulgada na lamang ang kanilang pagitan. "You had 3 years, Erica. 3 years to keep him. But you let him go. At ngayong nandito na ako, ngayong ako na nagpapatibok ng puso niya. Hindi bilang kaibigan kundi bilang lalaki. Tsaka ka biglang susulpot para sabihin, madali akong makuha na gaya ng halimbawa mo fast food? Patawa ka? Oo, patawa ka talaga. Because that's what you are," sabi ni Erica, bagamat may lamat na ang kanyang boses. "You are just a flavor of the month. Pagkatapos ng lahat ng to, babalik siya sa taong kapareho niya. Isang taong kasing talino niya. Ako pa rin ang babalikan niya. Nasanay lang siya sa'yo." "Matalino ka nga. Pero bakit parang hindi mo maintindihan ang salitang nakaraan? Sandro is not a trophy for you to win back. He is a person at sa taong to ako ang pinili niya. Ipinamumukha mo sa akin na wala akong alam sa mundo niya. Baka ikaw ang walang alam. Nung gabing hinimatay ako sa braso niya, hindi niya ako pinabayaan. Ni hindi ka man lang sumagi sa isip niya. Hindi ka niya hinanap sa akin. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit kami masaya ngayon. Masaya kami kasi mahal namin ang isa't isa. At never kang naging kasali. Hindi siya nasanay sa akin. Hindi mababaw ang pagmamahal na nakikita mo sa amin." "Grace, let's go." Bulong ni Sandro at pilit hinahawakan ng braso ni Grace para umiwas sa gulo. Pero hindi nagpaawat si Grace. "No, Sandro. Kailangan niyang marinig to. Look at him, Erica. Look at his eyes.
They don't look for you anymore. Ang puso niya na ipinagmamalaki mong pag-aari mo noon. Pasensya na, Dok. Pero wala ka ng papel sa buhay niya ngayon. Ako na ang mahal niya at ang dulo niya. At ang gamot na kailangan niya, hindi galing sa pharmacy. Galing sa akin. Fully healed siya bago pa kami magtagpo. Burado ka na, Erica. So please lang, huwag kang mag-assume na ikaw pa rin at hindi naman talaga. Nanginig ang mga labi ni Erica. Ang kanyang mukha na kanina'y punong-puno ng otoridad, bigla na lamang gumuho. Ang pagiging elegante niya, tila isang maskarang tuluyan ng nabasag. You will regret this, mahinang sabi ni Erica pero wala na itong talas. Para na lang itong bulong ng isang taong natalo. I've lived 30 years with many regrets, Erica. Sagot ni Grace, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero ang piliin si Sandro at labanan ng isang katulad mo, hindi ko pagsisisihan yan. Tinalikuran ni Grace si Erica. Kinuha niya ang kamay ni Sandro at hinila ito palayo sa hardin. Ramdam niya ang panginginig ng sarili niyang kamay dahil sa pare siyang maiiyak. Pero ang kanyang puso ay panatag. Nang makasakay sila sa SUV ni Sandro, doon lang bumuhos ang emosyon ni Grace. Napasandal siya sa upuan at napahawak muli sa kanyang pisngi. Grace, I am so sorry. Hindi ko akalain na gagawin to ni Erica. She was never like that. Selo, Sandro. It makes people do crazy things. Tsaka siguro kailangan ko rin yun para magising ako na hindi lang ito isang laro. Hinawakan ni Sandro ang kabilang kamay ni Grace. Ang tapang mo kanina. You didn't have to do that. Kailangan, Sandro. Kasi kung hindi ako lalaban, laging iisipin ng mga tao at laging iisipin ni Erica na hindi ako sapat para sa'yo. I am 30, Sandro. I know my worth. At alam ko rin kung gaano kita kamahal. Ulitin mo nga. Ang alin? Na 30 na ako? No, yung huli. Napangiti si Grace sa gitna ng hapdi ng kanyang pisngi. Mahal kita, Dr. Sandro Alessandro. Kahit pa mahimatay ako araw-araw sa laki niyan. Hindi na sumagot si Sandro. Inilapit niya ang kanyang muka at hinalikan si Grace. Isang halik na mas malalim, mas masuyo at puno ng pasasalamat. Mahal din kita, Grace Ramos. Kinabukasan, naging usap-usapan sa hospital ang nangyari sa gala. Bagamat sinubukang panatilihin ni Erica ang kanyang professional image, alam ng lahat na may nangyaring lamat. Si Erica ay nanatiling elegante, nanatiling mahusay na doktor. Pero sa tuwing magkakasalubong sila ni Sandro sa hallway, wala nang ngiti, wala nang asaran. Ang kanyang good way na pagbawi sana sa taong mahal niya, nauwi sa isang malamig na distansya. Samantala sa opisina ni Grace, isang malaking bouquet ng mga rosas ang dumating. Hindi ito galing kay Sandro, kundi galing sa kumpanya ni Sandro bilang official recognition sa mahusay na koordinasyon ni Grace sa gala. At may isa pang dumating na bulaklak, pero sa loob ng card may maliit na sulat kamay. I'll be home by 6:30 p.m. at magdadala ako ng ice cream. I love you, babe. Nakangiti muli si Grace. Si Sandro lang naman ang magpapadala nito, wala nang iba. Ang hapagkainan ng mga Ramos, hindi kailanman naging tahimik. Pero ngayong gabi, ang katahimikan ay tila bumalot sa kanila. Nakaupo sa gitna si Sandro, suot ang isang formal na puting polo na malinis at plantsadong-plantsado. Sa tabi niya ay si Grace na halos hindi makahinga sa sobrang kaba. Sa tapat nila ay ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid na si Junjun na kanina pa pabalik-balik ang tingin sa dalawa. Ma, pa, panimula ni Grace. Ang kanyang tinig medyo nanginginig. Nandito po si Sandro dahil gusto po namin na formal na magpaalam sa inyo. Magpaalam? Tanong ng kanyang tatay. Ang mga kilay ay halos magsalubong na. Saan kayo pupunta? Magtatanan ba? Hindi po, tito. Singit ni Sandro. Ang kanyang boses naman, baritono at may tapang. Nandito po ko dahil gusto kong formal na hingin ang pahintulot ninyo na ligawan ko siya. O sa totoo lang po, ipagpatuloy ang seryosong relasyon namin ni Grace. Mahal ko po ang anak nyo. Katahimikan, 5 segundo hanggang naging 10 segundo. Biglang narinig ang malakas na pagbagsak ng kutsara ni Junjun. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba. Kaya pala yung check-up naging date. Ate, ang galing mo.
Sa dinami-rami ng itlog na ibinato sa'yo, ang nakuha mo yung pinakamalaking premyo. Junjun, tumigil ka nga. Saway ng kanilang ina, pero baka sa mukha nito ang isang malapad na ngiti. Iho, si Grace ay 30 na. Akala namin ay nakalimutan niya ng salitang pag-ibig dahil sa trabaho. Pero kung ikaw ang mag-aalaga sa kanya, sino ba naman kami para tumanggi? Doktor ka, gwapo ka, at higit sa lahat, nakita namin kung paano mo siya hinarangan nung reunion. Grabe ang kilig ng kanyang ina habang nagpapaliwanag. Salamat po tita. Pangako po na hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. Si Grace ang pinakamahalaga na hawakan ko habang buhay. Napaiyak ang nanay ni Grace sa tuwa habang ang kanyang tatay tumayo at nakipagkamay kay Sandro. Alagaan mo ang anak ko, Dok. Kahit na medyo matigas ang ulo niyan pero ginto ang puso niyan. Kinabukasan, si Grace naman ang isinalang sa hot seat. Dinala siya ni Sandro sa mansyon ng mga Alessandro. At kung ang pamilya ni Grace ay maingay at magulo, ang pamilya ni Sandro, elegante at formal. Ang kanyang mga magulang, parehong retiradong mga doktor. Mom, Dad, this is Grace Ramos. The woman I've been telling you about. Napansin ni Grace ang mapanuring tingin ng ina ni Sandro. Sa loob ng ilang sandali, naalala niya si Erica. Pero imbis na sampal, isang mainit na yakap ang natanggap niya. So ikaw palang nagugustuhan ng anak namin. Nabalitaan namin ang nangyari sa gala. I like a woman who knows how to stand her ground. Hindi sapat ang talino kung walang tapang, Grace. Welcome to the family. Doon naramdaman ni Grace ang tunay na pagtanggap. Hindi siya tiningnan bilang isang babae lang na pinakilala ni Sandro. Iba talaga ang pagtanggap ng mga ito. Tiningnan siya bilang babaeng nagpapasaya sa kanilang anak. Sa buong hapunan, naramdaman ni Grace ang respeto at paghanga mula sa mga magulang ni Sandro. Isang bagay na akala niya, hinding-hindi niya mararanasan sa mundong kinabibilangan nito. Matapos ang sunod-sunod na pagpapakilala sa pamilya, ay dinala ni Sandro si Grace sa kanyang rest house sa Tagaytay. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa presensya ni Erica, at malayo sa mapanghusgang mga mata na pwedeng umistorbo sa kanila. Gabi na at ang hamog ay bumabalot sa paligid. Nakatayo sila sa teres, pinagmamasdan ng magandang view. Ang layo na nang narating natin mula nung gabing nahimatay ako, no? Hindi ka nahihimatayin ngayon. Dahil ngayon, alam ko na kung paano ka hahawakan ng tama. Humarap si Grace kay Sandro. Ang kanyang puso hindi na tumitibok ng dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding pananabik. Sandro, nung una, curiosity lang talagang dahilan, pero ngayon, gusto kong ibigay ang sarili ko sa'yo. Buong buo kong ibibigay sa'yo. Hindi dahil sa kuryosidad, kundi dahil mahal kita. Walang salitang binitiwan si Sandro. Binuhat niya si Grace at dinala sa loob ng kwarto kung saan ang tanging liwanag mula sa mga kandilang nakasindi. Dahan-dahan niya itong inihiga sa malambot na kama. Hindi ito katulad ng una nilang gabi na puno ng pagmamadali at alak. Ang gabing ito ay para sa kanila. You are beautiful, Grace. You are more than enough. Nagising si Grace na ang sikat ng araw tumatama sa mukha niya. Sa tabi niya, mahimbing pang natutulog si Sandro. Ang muka ay payapa at may bahid pa ng ngiti. Enjoy talaga ang kumag sa nangyari kagabi. Napatingin si Grace sa kanyang paligid. Grabe, 30 na siya. Wala pa siyang asawa pero mayroon na siyang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Hindi na siya ang babaeng 30 na kinakaawaan. Siya na ang babaeng kinaiinggitan dahil natagpuan niyang tunay na pag-ibig sa hindi inaasahang pagkakataon. Biglang bumukas ang kanyang phone. Isang message mula kay Junjun. Ate, pinadalhan kita ng isang tray na itlog sa opisina mo. Pero wag kang mag-alala, nilaga na namin lahat. Celebration daw ng pagiging misis mo soon. Natawa si Grace at napailing dahil alam niyang nagbibiro lamang si Junjun at nais lamang siya nitong kamustahin. Hinalikan niya si Sandro sa noo, sapat na para magising ito at yakapin siya muli ng mahigpit. Good morning, my future wife. Good morning, my favorite doctor. Ang kanilang kwento maaaring nagsimula sa isang pagkakamali, sa isang kuryosidad at sa hospital bed.
Pero sa dulo, napatunayan nilang ang pinakamagandang plot twist sa buhay ay hindi iyong nararamdaman nila sa bawat tibok ng kanilang puso. Gagawa ko ng almusal. Matulog ka lang dyan. Tatawagin na lang kita kapag luto na. Ngunit hindi pumayag si Sandro. Sumama na ito pababa sa kusina. Ayaw nitong humiwalay. Nakayakap lang sa kanya habang naglalakad sila. Naka-boxer lang ang kumag at wala na itong kahihiyan sa kanya. Siya naman, naka-t-shirt na puti na oversize. Sapat para matakpan ng pang-ibaba niya. May heater naman kasi sa loob. Hindi siya nilalamig ng sobra. Normal na ang temperatura para sa kanya. Parang may iba akong gustong kainin ngayong umaga. Pilyo si Sandro pero hindi niya pinansin. Tuloy siya sa paghahanda ng kanilang almusal. Masaya ako. Hindi ka na tinakbo sa ER, mahal. Loko ka rin talaga no? Nahirapan pa din naman pero hindi na kasing tindi na kailangan pang mag-ER. Walang magaganap na eksenang ganoon. Never again. Uuwi na ba tayo sa isang araw o dito pa tayo? Tanong pa ni Sandro. Hinarap niya ito bago nagdesisyon. May trabaho pa rin kasi ako Ayoko rin naman na isipin nila na porket legal na, malaya na masyado sa mga ganito. Gusto ko sanang mag-focus muna sa mga kailangan nating matapos. Pwede ka naman sa place ko Don't worry. Masusolo mo pa rin naman ako kahit umuwi na tayo. Parang nanlambot si Sandro sa labis na kilig. Marunong din pala talagang magpakilig ang kanyang nobya. Mas malala pa nga kasi kuhang-kuha talaga nito ang kiliti niya. Pakasalan mo na kaya ako. Hoy, huwag kang nga magbiro ng ganyan. Dinaanan na lang ni Grace sa tawa pero grabe talaga ang kanyang gulat. At kailan ba ako nag-joke sa'yo tungkol sa nararamdaman ko? Mahal kita, pakakasalan kita. Hindi ako nagjo-joke when it comes to you, my love. Kinaragan niya si Grace. Hoy, ibaba mo ako. No, may gagawin ako para hindi ka na makatanggi. Ha? Ano naman yun? Baby, ang gagawin natin para wala ka ng kawala pa. Hindi natatapos ang lahat sa isang matamis na gabi sa Tagaytay. Para kay Sandro, ang susunod na hakbang ay ang siguraduhing hindi na pakakawalan si Grace habang buhay. Ngunit dahil alam niyang extra ang pamilya ni Grace, kailangan niya ng isang kukutsaba sa bihasa sa gulo at walang iba kundi si Junjun. Listen, Junjun, I want it to be perfect. Simple but meaningful. Seryosong sabi ni Sandro habang nasa loob sila ng isang sikat na jewelry store. Doc, leave it to me. Akong bahala sa plano. Si Mama at Papa, sila ang bahala sa crowd control para walang iistorbo sa proposal mo sa ate kong maganda. Sagot ni Junjun habang sinusuri ang isang diamond ring. Pero Doc, siguraduhin mong hindi ka hihimatayin sa kaba ha? Nakakahiya naman kasi. Ikaw ang doktor, ikaw pang mahihimatay. Ang plano, isang surprise rooftop dinner sa mismong opisina ni Grace. Gagamitin nilang dahilan na may emergency meeting para mapanatili si Grace sa opisina hanggang gabi. Ate, hindi ka naman uuwi agad no? Nang sumapit ang takdang gabi, pagod na pagod si Grace. Junjun, kailangan ko pang bumalik sa office. Sabihin mo sa kuya mo may naiwan akong pipirmahan. Pero uuwi rin ako bukas. Balikan ko lang saglit. Sige, basta mamaya ka na lang talaga umuwi. May ginagawa pa kami ni kuya. Importante to. Huwag kang makulit. 30 ka na pero parang bata ka pa rin kausap. Asar ni Junjun. Sa roof ka dumiretso. Wika ng boss ni Grace na ikinakunot ng kanyang noo. Po? Bakit po sir? May papakuha ko doon. Sige na, puntahan mo na. Tumango na lamang siya imbis na magtanong pa. Pagdating ni Grace sa rooftop, imbis na mga folder at papeles, ay mga puting rosas at may lights pang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng rooftop, nakatayo ang kanyang mga magulang, ang mga magulang ni Sandro at syempre, si Sandro na mas gwapo sa lahat. Lumapit si Sandro, kinuha ang kamay ni Grace at dahan-dahang lumuhod. Hala, nasa trabaho ako. Natatawa pa nga si Grace. Sorry te, dito namin plinano Alam naman ng boss mo't suportado niya. So kaya pala ayaw mo muna akong pauwiin kasi wala kayo doon. Napailing-iling pa si Grace bago bumaling kay Sandro na nakaluhod pa din. Grace, you came into my life out of curiosity, but you stayed because of love. I don't want to be just your doctor, your boyfriend or your protector. I want to be the man
You wake up to every single day for the rest of our lives. Will you marry me? Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ni Junjun na tila nanalo sa loto, ang tanging nasabi ni Grace ay ang nais marinig ng mga ito. Yes, 1,000 times yes. Pagkatapos ng proposal, ay pinayagan na si Grace na umuwi na upang magkaroon ng isang intimate celebration sa bahay ng mga Alessandro. Dito sa unang pagkakataon, nakita ni Grace ang ibang side ni Sandro. Ang Sandro na hindi kontrolado ang lahat. Go with the flow lang, walang inaalala. Dahil sa sobrang saya at sunod-sunod na cheers ng kanyang biyanan at ni Junjun. Nalasing ang seryosong doktor. Grace, alam mo ba nung unang gabi natin, ang ganda-ganda mo talaga eh. Lasing na ani Sandro. Hindi na nito kayang maglakad ng tuwid. Sandro, lasing ka na. Tama ng inom. Magpahinga ka na. Di ako lasing. I'm just intoxicated by you. Let's go home, Grace. I want to check your heartbeat manually. Kilig na kilig ang kanilang mga magulang. Si Junjun naman, naiinggit sa kanila. Lalo na sa pagiging corny ni Sandro. Hoy, Dr. Sandro, professional dapat tayo rito. Biro ni Junjun habang inaalalayan itong tumayo. Nang maihatid nila Grace si Sandro sa kwarto nito, naging mas pilyo ang doktor. Hinila nito si Grace sa kama at niyakap ng mahigpit. Grace, promise me, kahit 40, 50 o 80 ka na, ay ako lang ang mamahalin mo. Oo na Dok, matulog ka na. Isa pang halik bilang magiging asawa mo na ako, mahal ko. Hirit ni Sandro bago ito tuluyang nakatulog nang may malapad ng ngiti sa labi. Napailing na lang si Grace. Iniisip kung paano ngang isang seryosong lalaki ay nagiging isang malambing at makulit na parang bata pagdating sa kanya. Parang nonchalant lang ito pero sa iba lang. Sa kanya, ibang side ang pinapakita ni Sandro. Dahil marami naman silang katuwang sa pag-aasikaso sa kasal, hindi naman ito nagtagal na paghahanda. 1 buwan lang at ito na sila ngayon. Papunta na sa yugto na simula ng pagsasama nila bilang ganap na mag-asawa. Ang venue, puno ng mga bulaklak at mga taong saksi sa kanilang magulong simula. Si Grace ay naglalakad sa altar. Suot ang isang napakagandang lace gown na nagpatingkad sa kanyang ganda. Sa dulo naman ay ang taong mahal na mahal niya. Naghihintay ang isang Sandro na hindi na lasing kundi emosyonal na nakatingin sa kanyang mapapangasawa. I, Sandro, take you, Grace, to be my wife. In sickness and in health, my love. Sa'yo lang ako magpapa-under at hindi ko ikakahiya yun. Proud na sabi ni Sandro sa kanyang vows na nagpatawa sa buong mga bisita. And I, Grace, take you, Sandro, to be my husband, to love you, even when you're being a pilyong doktor, and to always be curious about our future together. Nang ideklara silang mag-asawa, isang mahaba at madamdaming halikang sumelyo sa kanilang pangako. Si Junjun ayon, umiiyak sa gilid habang kumukuha ng video para sa remembrance. Mabilis na lumipas sa mga taon, sobrang sariwa pa para sa kanilang lahat kapag binabalikan nila, pero minsan natatawa na lang din sila. Sa isang malawak na playground ng kanilang bagong bahay, isang maliit na batang lalaki na kamukhang kamukha ni Sandro ang tumatakbo habang hinahabol ni Junjun. Baby Josh, huwag kang tumakbo ng mabilis, baka himatayin ka, patay ako sa mami mo. Sigaw ni Junjun. Lumabas si Grace mula sa kusina, dala ang isang tray ng pagkain. 35 na siya ngayon, pero mas mukhang bata at masaya kaysa noong siya'y 30. Nararamdaman niyang isang pares ng mga kamay na yumakap sa kanya mula sa likuran. Are you happy, Mrs. Alessandro? Sobrang saya, Doc. Sinong mag-aakala na ang kuryosidad ko nun, dito pala tayo dadalhin. Sabi ko sa'yo, diba? I am the best doctor for you. And look at our son over there. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Grace na ang buhay hindi natatapos sa edad na 30. Minsan, kailangan mo lang sumubok, maging curious at maniwala na may isang taong nakalaan na sasalo sa'yo dahil mahal ka nila. Ako ang nag-iri, pero ikaw ang pinagmanahan. Wala man lang kinuha sa akin kahit isa. Pero ikaw ang nagbigay ng saya sa akin. Mahal ka namin ng anak mo. Mahal na mahal. Huwag ka na magtampo, gawa na lang ulit tayo.
Naku ikaw, akala mo napakadaling magbuntis at umiri, no? I know, sorry na mahal ko, sige na. Kahit si Josh na lang wag na nating sundan. Pero syempre, paskor pa rin ha. Parang gusto lang maiyak ni Grace kasi hindi nagpumilit si Sandro about sa sunod nila kay Josh. Ayos lang ba talaga dito kung si Josh lang? Mahal, ayos lang sa'yo? Ha? Oo naman, bakit hindi? Si Josh pa lang at ikaw ay sapat na sa akin. Malaki na sakripisyo mo talam kung hindi madali. Niyakap ni Grace ang asawa. Napaka-green flag mo talaga. Kahit ang hilig mo na sa alam mo na. Sir lang naman ako ganito eh. I love you, mahal ko. Alam ko, mahal din kita. Madami pa silang pagdadaanan at parehas naman silang aware doon. Ngunit sa ngayon, kontento na sila sa kung anong meron ng kanilang pamilya.